Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 2, Term 1, Week 3, Tekstong Naratibo, Alamat. Narito ang layunin ng ating aralin. Ating basahin ang mga salita: pipitas, palamuti, tarangkahan, malilimos, kulisap. Nakakita na ba kayo ng paru-paro? Saan nagmula ang paru-paro? Ating aalamin ang pinagmulan ng paru-paro sa isang alamat, isang kwentong nagsasalaysay tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ang alamat ng paru-paro. Magkapatid sina Rona at Lisa, ngunit magkaiba ang ugali nila. Masipag si Rona, ngunit si Lisa ay walang inaatupag kundi ang magpaganda. Habang naglilinis ng bahay, nagluluto o naglalaba si Rona, si Lisa ay nasa harap ng salamin, nagsusuklay at nag-aayos lagi ng sarili. Ate, tulungan mo naman ako, ang dami kong labahing damit. Karamihan naman ay sa iyo, sabi ni Rona sa kapatid isang umaga. May gagawin pa ako, kayang-kaya mo naman iyan. Naisip ni Lisa na pipitas na siya sa hardin ng bulaklak na maipapalamuti sa kanyang buhok. Pumunta na nga si Rona na mag-isa sa tabing ilog para maglaba. Si Lisa ay bumaba sa kanilang hardin sa harapan ng bahay habang pinipili niya kung aling bulaklak ang magandang iipit sa buhok. May matandang babae na lumapit sa tarangkahan. Ineng, maaari mo ba akong malimusan? Samo ng matanda. Wala akong maililimos. Pakli ni Lisa na patuloy sa paghahanap ng may ilalagay sa buhok. Sinabi ng wala, sigaw ni Lisa, sabay pagpitas sa isang bulaklak na maganda ang kulay. Nagalit ang matanda. Hindi ka lang pala tamad, maramot ka pa at walang galang sa matanda. Gagawin kitang tulad niyang hawak mong bulaklak, ngunit isang kulisap. Engkantada pala ang matandang babae. Nang bumalik sa bahay si Rona, hinanap niya ang kapatid. Pumunta siya sa hardin dahil alam niyang mahilig ito sa mga bulaklak. Subalit wala si Lisa. Ang napansin ni Rona ay ang paru-parong lumilipad sa ibabaw ng mga bulaklak at iyon ang alamat ng paru-paro. Sino ang mga magkakapatid? Sina Rona at Lisa ang magkakapatid. Ano ang taglay na katangiang mayroon si Rona? Si Rona ay masipag at matulungin. Bakit biglang naglaho si Lisa? Naglaho si Lisa dahil ginawa siyang paru-paro ng engkantada bilang parusa sa kanyang pagiging tamad, maramot at walang galang. Ating basahin ng mga salita. Matanda, maramot, sagutin, sinabi. Anong letra nagsisimula ang mga salita? Anong tunog ang letrang M at A? Subukan nga natin na isulat ang letrang M at S ng pa-cursive o kabit-kabit. Mula sa mga salitang hango sa binasa nating alamat, gamitin ito sa pangungusap tungkol sa sarili o pamilya. Isulat ito sa papel. Pipitas, palamuti, tarangkahan, malilimos, kulisap. Halimbawa, ako ay pipitas ng gulay para sa aming ulam. Nagpabili ako kay nanay ng laso para sa palamuti ng aking damit. Basahin mabuti ang mga salita. Sabihin kung ang mga salita ay magagamit tungkol sa sarili o pamilya. Masipag, magkaiba, maglaba, ate, alamat, ako. Ano ang aral na natutuhan sa kwentong ang alamat ng paru-paro?
Paano isasabuhay ang aral na natutuhan? Alamat ng makulay na bahaghari. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Ana. Mahilig siyang magpinta gamit ang iba't ibang kulay. Isang araw, habang siya ay nagpipinta sa tabi ng ilog, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nalungkot si Ana dahil nabasa at natunaw ang kanyang mga pintura. Umiyak siya at humiling na sana ay hindi masayang ang kanyang mga kulay. Narinig ng kalangitan ang kanyang kahilingan. Nang tumigil ang ulan at sumikat ang araw, lumitaw sa langit ang magagandang kulay ng kanyang mga pintura. Mula noon, tuwing matatapos ang ulan at sisikat ang araw, makikita sa langit ang makulay na bahaghari bilang alaala sa mga kulay ni Ana. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Saan naganap ang kwento? Ano ang naging suliranin ng kwento? Kung ikaw ang tauhan sa kwento, paano mo bibigyan ng solusyon ang problema? Mula sa alamat na binasa ng guro, magbigay ng tagtatatlong salita na nagsisimula sa letrang M at S na ginagamit tungkol sa sarili o pamilya. Mula sa isinulat na mga salita na nagsisimula sa letrang M at A, gamitin ito sa pangungusap. Isulat ito ng kabit-kabit o cursive. Isulat ito sa papel. Para sa ikalawang araw. Narito ang ating mga layunin. Tingnan ang larawan, isulat ang nawawalang letra sa unahan ng pangalan ng bawat larawan. Pagkatapos, isulat ng buo ang salitang nabuo sa paraang kabit-kabit gamit ang tamang layo, espasyo at mga guhit. Narito ang mga larawan. Natatandaan ba ninyo ang mga salitang ito? Ano ang nabuong mga salita? Gamitin sa pangungusap ang mga salitang naisulat nyo kanina. Pagmasdan ng mabuti ang mga salitang may salangguhit sa bawat pangungusap. Si Clara ay isang batang mahilig sumigaw. Ang turing ko sa aking sarili ay isang prinsesa. Nabasag ni Maya ang plorera. Hindi kompleto ang aking mga gamit kung walang suklay. Malaki ang nakita nilang kobra sa bundok. Ano ang napapansin nyo sa mga salitang may salangguhit? Ano ang tawag sa mga salitang ito? Ang mga salitang may salangguhit ay mayroong tinatawag na kambal katinig o cluster. Ang kambal katinig o cluster ay mga salitang mayroong magkasunod na dalawang magkaibang katinig na matatagpuan lamang sa iisang pantig. Halimbawa nito ay ang mga salitang Clara, prinsesa, plorera, kompleto, cobra. Mayroong tatlong uri ng cluster ayon sa posisyon ng salita. Cluster sa unahan. Makikita ang kambal katinig sa unahang bahagi ng salita. Halimbawa, braso, prito, bruha, tricycle, grasa, drum. Cluster sa gitna. Makikita ang kambal katinig sa gitnang bahagi ng salita. Halimbawa, kontrabida, sombrero, eskriba. At cluster sa hulihan. Makikita ang kambal katinig sa hulihang bahagi ng salita. Nurse, record, cobra, card. Tukuyin kung alin sa mga salitang ginamit sa pangungusap ang may cluster sa unahan, gitna at hulihan. Isulat ang mga salitang kabilang sa bawat pangkat. Bilugan ang mga salitang may cluster na makikita sa bawat pangungusap. Humanap ng kapareha. Ang pritong isda ay masarap. Matigas ang braso ng mga karpintero. May bagong blusa na binili si nanay para kay ate. Mataas ang grado na nakuha namin sa aming ginawa. Magaling ang kontrabida sa pelikula. Bago ang kanilang plancha. Napirmahan na ang kontrata. Nagsasaya ang mga batang scout. Mahaba ang tren na aming sinakyan. Nasira ang plaka ng aming bus.
Ilagay sa tamang hanay ang mga sumusunod na cluster batay sa posisyon nito sa salita. Blanco, timpla, dragon, chart, Brenson, kongreso, templo, simple, grupo, sakripisyo. Kompletuhin ang pangungusap batay sa inyong natutuhan tungkol sa mga salitang may cluster. Punan ng angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo ang konsepto. Ang cluster ay tinatawag ding patlang. Ang cluster ay dalawang magkasunod na patlang na nasa iisang patlang. Ano ang tatlong posisyon ng cluster? Magbigay ng halimbawa ng salitang may cluster. Tukuyin ang mga salitang may cluster sa pangungusap. Isulat sa papel sa paraang kabit-kabit. Luma na ang sombrero ni tatay. Ang prutas sa basket ay presko. Huwag itapon ang mga plastik sa kalsada. Mahusay magmarcha ang mga sundalo. Kumain si Troy ng chiko. Kilalanin ang tinutukoy na mga pangungusap. Isulat ang sagot sa papel mula sa kahon sa ibaba. Ito ang kalaban ng bida sa isang palabas o kwento. Ito ay isang bagay na inilalagay sa ulo na pananggalang sa sikat ng araw. Ito ay pinaniniwalaang engkanto na may anyong malaking tao at makikita sa mga puno. Gamit na paglalagyan ng pagkain. Ito ay isang klase ng inumin. Ang mga pagpipilian ay tsaa, kontrabida, sombrero, plato, kapre, blusa. Narito ang mga tamang kasagutan. Ikatlong araw. Narito ang ating mga layunin. Makipagtulungan sa iyong pangkat, ayusin ang mga pinaghalong letra upang mabuo ang tamang salita at isulat ito sa paraang kabit-kabit sa nakalaang papel. Si Liza ay walang patlang kundi ang magpaganda. Nagpunta si Rona sa tabing patlang para maglaba. Namili si Liza ng magandang bulaklak na kanyang patlang sa kanyang buhok. Tinawag ng matandang babae si Liza ng patlang. Ginawa ng matandang babae si Liza na patlang kulisap. Narito ang mga tamang kasagutan. Inatupag, ilog, ilalagay, ineng, isang. Bago natin balikan ang alamat ng paru-paro, basahin muna ng sabay-sabay ang mga salita. Tauhan, panahon na tagpuan, banghay, paksa, damdamin. Ano ang kahulugan ng mga salitang inyong binasa? Alamin natin ang kahulugan ng mga ito at kung paano ginamit sa kwentong inyong binasa at napakinggan. Ngayong araw, aalamin natin ang kahulugan ng tekstong naratibo at ang iba't ibang elemento nito. Makinig ng mabuti upang maunawaan ang mga ito at magamit sa mga susunod na gawain. Tekstong naratibo. Ito ay uri ng pagsasalaysay o pagkukwento na mga pangyayari na may maayos na pagkakasunod-sunod simula sa umpisa hanggang sa katapusan. Mga elemento ng isang tekstong naratibo. Tauhan, gumaganap sa kwento. Maaaring ito ay tao o hayop sa mga pabula. Ang tauhan sa kwento ay maaaring magpahayag ng iba't ibang uri ng damdamin depende sa pangyayari. Panahon at tagpuan, tumutukoy sa oras at lugar na pinangyarihan ng kwento. Banghay, ito ay pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Ito ay binubuo ng sumusunod, panimula, pataas na aksyon, kasukdulan, pababang aksyon, at wakas. Paksa, ideya kung saan umiikot ang pangyayari. Punan natin ng tamang impormasyon ng bawat elemento ng naratibo gamit ang alamat ng paru-paro. Ang alamat ng paru-paro, mga tauhan, damdaming ipinahayag ng mga tauhan,
panahon at tagpuan, banghay, panimula, pataas na aksyon, kasukdulan, pababang aksyon, wakas. Paksa. Basahin natin ulit ang alamat ng bahaghari. Alamat ng makulay na bahaghari. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Ana. Mahilig siyang magpinta gamit ang iba't ibang kulay. Isang araw, habang siya ay nagpipinta sa tabi ng ilog, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nalungkot si Ana dahil nabasa at natunaw ang kanyang mga pintura. Umiyak siya at humiling na sana ay hindi masayang ang kanyang mga kulay. Narinig ng kalangitan ang kanyang kahilingan. Nang tumigil ang ulan at sumikat ang araw, lumitaw sa langit ang magagandang kulay ng kanyang mga pintura. Mula noon, tuwing matatapos ang ulan at sisikat ang araw, makikita sa langit ang makulay na bahaghari bilang alaala sa mga kulay ni Ana. Tungkol saan ang kwento? Magbigay ng mga tauhan sa kwento at ibigay ang kanilang damdamin. Ano ang aral na napupulot sa kwento? Bilang isang mag-aaral, paano mo ipapakita ang aral ng kwento? Basahin ang mga pangungusap, tukuyin ang mga salitang nasa lungguhitan. Si Jessa ay mahilig uminom ng mango juice. Kay Juan ang nabasag na water jug. Makapal ang jacket ni June. Jessa, juice, jug, jacket, June. Ano ang pagkakapareho ng mga salita? Paano isulat ang mga letrang J na kabit-kabit? Kopyahin ang mga salitang nagsisimula ng letrang J sa papel sa paraang kabit-kabit. Tukuyin ang elemento ng kwento na isinasaad ng sumusunod na pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot mula sa mga pagpipilian. Tauhan, panahon, tagpuan, banghay, paksa. Sina Pagong at Matching ay magkaibigan. Sa ilog nakakita sila ng puno ng saging. Nag-agawan sina Pagong at Matsing sa puno ng saging. Isang umaga, naligo ang magkaibigan. Dati, magkaibigan sina Pagong at Matsing pero hindi na ngayon. Narito ang mga tamang kasagutan. Ipakita ang thumbs up kung ang pahayag na babanggitin ng guro ay tama at thumbs down kung hindi. Mayroong 4 na elemento ang tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo ay isang halimbawa ng pagsasalaysay ng kwento batay sa kagustuhan lamang ng nagbabasa o naghahayag. Ang tauhan sa kwento ay maaaring magkaroon ng iba't ibang damdamin. Ang banghay ay binubuo ng panimula, gitna at wakas lamang ng kwento. Ang panahon at tagpuan ay kasama sa elemento ng tekstong naratibo. Ibigay ang tamang elemento ng naratibo na tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang inyong sagot sa loob ng kahon. Ito ay tumutukoy sa oras at lugar na pinangyarihan ng kwento. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ito ay tumutukoy sa mga gumaganap sa kwento. Ito ang damdaming maaaring ipahayag ng tauhan sa kwento, depende sa sitwasyong kanyang kinabibilangan. Ito ang iniikutang ideya ng kwento. Ang mga pagpipilian ay paksa, damdamin, tauhan, panahon at tagpuan, banghay. Para sa ika-4 na araw. Narito ang ating mga layunin. Ating basahin, orasan, orange, okoy, at oregano. Basahin ng mga pangungusap, tukuyin ang mga salitang nagsisimula sa letrang O. Matagal na ang orasan sa bahay. Maraming tanim na okra sa bakuran. Matamis ang orange juice na tinimpla niya. Masarap ang luto ni nanay na okoy. Isang halamang gamot ang oregano. Gamitin natin sa pangungusap ang mga salitang nagsisimula sa letrang O na nakita natin sa loob ng bahay ni Rona at Lisa. Binigyan ni Tito ng orasan si Grena.
Bigay ito ni Tito kay Gren. Si Rona ay may orange. Siya ay may orange. Ang okra ay kulay berde. Ito ay kulay berde. Ang okoy na naroon sa lamesa ay masarap. Iyon ay masarap. Ang oregano ay tanim sa aming bakuran. Ito ay tanim sa aming bakuran. Ano ang napapansin nyo sa bawat pares ng mga pangungusap? Ano-ano ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari na ginamit sa pangungusap na nasa letrang A? Ano ang ipinalit na salita sa mga ito? Ano ang salitang ipinalit? Ating basahin, orasan, Rona, okoy, oregano. Mayroong mga salitang pamalit na maaari nating gamitin sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay tinatawag na panghalip. Panghalip, ito ay mga salita na ginagamit bilang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Mga halimbawa ng panghalip o salitang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ako, ikaw, sila, ito, iyan, siya, doon, nito. Siya, pamalit sa ngalan ng tao na nag-iisa. Sila, pamalit sa ngalan ng tao na dalawahan o maramihan. Ako, pamalit sa ngalan ng tao na siya ang nagsasalita. Ito, pamalit sa ngalan ng isang bagay, hayop at pangyayari. Maaaring hinahawakan ito ng nagsasalita. Iyon, pamalit sa ngalan ng bagay, hayop, lugar na nasa malayo sa nagsasalita. Ito rin ay pamalit sa pagtuturo ng isang bagay o lugar na malayo sa nagsasalita. Dito, pamalit sa pagtuturo ng lugar na kung nasaan, doon ang nagsasalita. Doon, pamalit sa pagtuturo ng lugar na malayo sa nagsasalita. Basahin ng pangungusap, ibigay ang pamalit na salita sa mga tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari na nasa lungguhitan. Si Orly ay may bagong orasan. Masarap ang pinakbet ni Aling Oring na okra. Malutong ang tindang otap na nakasabit sa dingding ng pamilya. Si Orsi at Oski ay magkambal. Sa isang malayong baryo sa lungsod Ormoc, nakatira si Oscar. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Doon, sila, siya, ito, iyon. Magbigay ng tatlong salitang nagsisimula sa letrang O na tumutukoy sa alinman sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Gamitin ito sa pangungusap. Isulat ito sa papel sa paraang kabit-kabit. Kopyahin ang mga salitang nagsisimula sa letrang O sa mga naunang gawain. Basahin ang pangungusap at tukuyin ang mga salitang may cluster. Si Orly ay may bagong itim na pluma. Sa drum umigib ng tubig si Opera. Masikip ang nabiling jacket ni Ophel. Mainit ang klima sa lungsod. Bawal mangopya sa klase ni Ginoong Orly. Narito ang mga tamang kasagutan. Kompletuhin ang mga pangungusap. Ang aking guro ay si Ginang Tan. Patlang ang aking guro. Ang braso ko ay malakas. Patlang ay malakas. Presko ang hangin dahil sa puno na makikita sa parke. Presko ang hangin dahil sa puno, patlang. Ikaw, ako at ang ating mga kaklase ay masaya. Patlang ay masaya. Isulat ang T kung tama ang ipinahahayag ng pangungusap at M kung mali. Panghalipang tawag sa mga salitang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang salitang siya ay pamalit sa ngalan ng bagay. Ang salitang dito ay pamalit sa pagtuturo ng lugar na malapit sa nagsasalita. Ang salitang iyon ay ginagamit na pamalit sa pagtuturo ng lugar o bagay na malayo sa nagsasalita. Ang salitang sila ay pamalit sa ngalan ng tao na magdalawahan o pangmaramihan.
Narito ang mga tamang kasagutan. Ano ang mga salitang may cluster? Basahin ang mga salitang may cluster. Prutas, palengke, bayan, tsokolate, isda, grupo, card, nurse, eskriba, kahoy, tulay, itlog. Isulat ang pangungusap sa ibang paraan, palitan ng mga pangalan na nasalangguhitan sa angkop na panghalip. Si Nanay Telma ang nagbigay pantalon para kay Helga. Si Maymay at Rex ay magkaibigan. Kumain kami sa bahay na ito. Ang asul na mga bag ay kina Mel at Franco. Ako at si ate ay nanood ng TV. Narito ang mga posibleng kasagutan. Kopyahin ang mga salitang may cluster sa pangungusap. Nasira na ang plancha. Suportahan ang programang kontra-droga ng paaralan. Napakabilis ang takbo ng tren. Narito ang mga tamang kasagutan.